Malacanang! Malacanang! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong inapi na ginawa ninyong mga ulila sa kanilang ama na pinadala nyo sa ibang bansa. Ngayon, gabing ito, sumisigaw ang taong bayan! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong pinapatay, inyong inalipusta, ipinakulong. Ngayon, tumitindig dito sa EDSA, binabawi ang kapangyarihan, ipinahiram sa inyo. Pakinggan nyo ang sigaw ng mamamayang Pilipino! Sugod! Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay! Sugod tayo! Kaya po, 5 oras po ako nag-drive para makarating po dito sa lugar na ito. Hindi po ako pumayag na hindi ako makakarating ngayon. Una po, nag-desisyon sana ako na manunod na lang ako sa cellphone, sa TV, abang ako na lang yung news. Pero nung nadinig ko yung testimonya po ni Congressman Mike Defensor na si Gutesa ay nakadetine sa hindi maalamang lugar. Ang kanyang pamilya ay itinakas na. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ako ito malaya. Tapos uupo ako sa bahay ko, manunood ako. Samantalang si Gutesa nakipaglaban lang sa katotohanan, nagsabi lang ng totoo. Eto siya ay kinulong. Yung pamilya niya nagtatago. Nasaan ang katarungan? At kaya tayo naririto, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para ipaglaban kung ano ang totoo at kung ano ang makatwiran. Noong 1986, nung unang pinatalsik ng mga mamamayan ang tatay, itong ating nakaupo ngayon, diyan sa Malacanang. Ako po ay 16 years old lang noon. Gustong-gusto kong pumunta rito, sumali sa EDSA. Pero sinarado po nila yung Bulacan, walang nakakapasok na sasakyan. Wala naman po akong sasakyan nung panahon na yun, kaya nanonood lang ako sa TV. Pero ngayon, eto ako, 40 years later, I am now 56 years old. At eto pinagmamasdan ko, muling inuulit ang kasaysayan sa ating harapan. Ang revolusyon muling nauulit ng mga mamamayan. At sino ang titindig? Tayo uli, yung mga ordinaryong tao, kayo na mga mamamayan, ang mga retired generals, ang lahat ng mga tao na narito sa mga probinsya na sumusuporta sa atin. Hindi na natin kakayanin ang 3 taon pa. Bagsak ang dolyar, ang ekonomiya, ang turismo, lahat ng presyo ng bilihin mahal. Hindi natin kakayanin ito, hindi tayo lalagpas ng 1 taon. Magkakagulo tayong lahat. Ito na ang panahon. Pagamat tayong lahat dito, marami na po nagsuwi kanina, umulan, inaabot na tayo ng ulan, pero tayo ay nanatili dito. Sapagkat alam natin hindi pa tapos ang laban. Hanggang naririyan pa, nandirito tayo. At lalaban tayo hanggang matapos ito. Noong 1896, nag-umpisa po ang revolusyon ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio tumindig sa liwasan, pinunit ang kanyang sedula. Hudyat ng revolusyon ng Pilipinas noon. At sa kanyang pagtataas ng kamay, isinaboy niya ang kanyang sedula at sinabi niya sa kanyang mga kababayan, ang kanyang hudyat, sugod. Ang sabi niya, sugod. Ngayon, uulitin natin yan. Sabi nila, konti na lang kayo. Sabi nila, hindi kayo tatagal. Sabi nila, mag-uuwian kayo. Sabi nila, mamamatay ang apoy sa puso ninyo. Sabi nila, bukas maghahanap kayo ng kakainin nyo. Makakalimutan nyo ang testimonya ni Connie Gutesa at ang lahat pa ng mga tao na lumalaban dito sa administrasyon na ito. Pero sabi natin, ang apoy sa puso natin hanggang ngayon lumalagablab. At sa aking hudyat, sa pagtataas ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw. Kaya ba natin yun? Kaya! Ang isisigaw natin sa pagtaas ko ng aking kamay, sugod. Sige nga, testing nga. 1, 2, 3. Sugod! Hindi po sogo ha. Sugod. At kapag sumigaw kayo ng sugod, kailangan talagang gigil na gigil kayo.
Yung para bang nahuli nyo yung mister nyo papasok sa beer house. Hay! Nakita nyo yung nangutang sa inyo ng 10 taon na hindi kayo binabayaran. Biglang sumulpot. Di ba? Yung utang mo! Ganyan ang ating sigaw. Ulit, sabihin natin. 1, 2, 3. Sa aking hudyat, pag tinaas ko yung kamay ko, sabay-sabay tayong sisigaw ng Malacanang! Sugod! Saglit lang. Sugod natin! Malacanang! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong inapi na ginawa ninyong mga ulila sa kanilang ama na pinadala nyo sa ibang bansa. Ngayon, gabing ito, sumisigaw ang taong bayan! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong pinapatay, inyong inalipusta, ipinakulong. Ngayon, tumitindig dito sa EDSA, binabawi ang kapangyarihan, ipinahiram sa inyo. Pakinggan nyo ang sigaw ng mamamayang Pilipino! Sugod! Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay! Sugod tayo! Handa ba tayo sumugod? Sugod! Tayo! Sugod! Wala namang kumikilos eh! Handa ba tayo? Handa! Handa ba tayo? Handa! Atrasan! Wala! Hindi tayo atras! Kahit sa ulan! Sasamahan ko sana kayo sa ulan kanina! Sasamahan ko kayo sa ulan at laban! Sugod! Sugod! Marami ng magandang balita! Marami ng hiniran umakyat dito sa amin! Mamaya magsasalita ang mga kasama naming hiniran! Narito na! Mabuhay ang mga hiniran! Mabuhay! Mabuhay! Mga vloggers! Panawagan kayo na sabay! Isingin nyo sila! Isingin pumunta dito! Walang uwian dito! Walang uwian! Isingin nyo! Walang atras! Ang uuwi! Pabilay! Salamat! Magandang gabi sa inyo lahat! Maraming salamat, General! Expertise is I'm an applied neuroscience specialist. I specialize in the brain. And I could tell you that a drug addict has no place in national leadership. Because if the brain is compromised, it will make the nation vulnerable. And the consequences will be fatal. So mananawagan din po ako kay General Browner because we've met several times. General Browner, I know you are a decent man. We've met several times. You've asked me to develop your mental health resilience and brain optimization program in AFP. And you know, General Browner, that an addict is a threat much more to the entire nation. So please, save us from this man. Protect us. It's your responsibility. Secondly po, kasi alam niyo po sometimes, ang mga ganito, tayong mga Pilipino, after 2 weeks or 1 week, nakakalimutan na agad natin. Tama po ba? Tama ba? So i-address ko lang po kayo, okay lang? Okay lang. Alright. So guys, alam niyo po sa totoo lang, when I started to write, biglang nakita ko at nabasa ko dun sa mga comments, sabi ng mga tao, Sir, ano lang naman ang magagawa namin, ordinaryong tao kami. Wala kaming pera. Pag kami nagsalita, titirahin kami. Dahil powerful sila, mayayaman sila, takot ang mga tao, in other words. Pero alam niyo po ba na itong takot na to is also the same thing that actually feeds corruption in government. Nakuha po ba natin? May corruption dahil takot tayo. Alright? Now, sintutan po natin ng konting science lang. Meron pong tawag dyan. Ang tawag dyan is learned helplessness. Ano po yung learned helplessness? Ito po yung kapag ang experiment nila, naglagay sila ng aso sa isang kulungan. Tapos, on one side ng kulungan, may shock. Tapos, nilagyan nila ngayon ng isang barrier sa gitna. Nung pinatugtog yung shock, yung aso lulundag sa kabila. At nagulat yung aso kasi may shock din pala sa kabila. Dumaan ng isang week, palundag-lundag yung aso para mag-survive from the shock. Pero alam niyo po ano nangyari after 2 weeks? Tanungin niyo kung ano? Kahit marinig pa nung aso yung shock, hindi na siya gumagalaw.
Kasi umaandar na yung utak ng aso at sinasabi niya, natural na to, ganito na lang talaga to, ito na yung bagong natural sa buhay ko. Learned helplessness. Nangyayari sa mga hayop, but apparently in the Philippines, it's also happening in the Philippines. People are so disempowered. And in fact, in neuropolitics, tinuturo po yan na gumagawa yung mga gobyerno daw ng mga events para dumating sa punto na overexpose yung mga tao sa abuso to the point that they start accepting it, they complain, but they don't do anything. It's called learned helplessness, my friends. Let me remind you this. Nung bumaha po sa Tino, nakita po natin yung mga videos, tama po ba? And there's one particular video there that gripped my heart. Yung nanay, kasama niya mga anak, nasa bubong sila. Anong sabi ng anak? Mommy, we lost everything. And maybe you have not lost everything in Manila or in Luzon, but guys, realize that you have lost your future because of our corrupt officials. Pero ang pinakamaganda sa sinagot ng nanay, alam niyo ano? Ang sagot ng nanay, huwag kang mag-alala anak, we will have them back again. Ganon din tayo sa Pilipinas. Dapat para tayong mga nanay na pinapaalala natin ang bawat isa. Yes, ninakaw nila lahat. Yes, ito yung ninapastangan nila tayo. But we will have to make a stand. We will take them back. Are you with me on that? Kasi po hindi pa tapos ang laban. And I think of a certain analogy about it. Alam niyo po ba yung story ng Ten Commandments? Tama po ba? Magtatapos ako rito. Di ba sa Ten Commandments, may abusive na ruler called Pharaoh. And for hundreds of years, nagkaroon ng 10 plagues, yung 10 Commandments nangyari. Tama po ba? Tapos nakalabas yung mga tao from Egypt by crossing the Red Sea. Pero hindi yun ang hantungan. Ang totoong hantungan talaga, ang gusto ni Lord, makalabas sila sa Egypt para mapunta sila sa Promised Land. Pero nandun sila sa disyerto dahil sobrang takot sila sa mga higante na nasa Promised Land. Alam niyo ano nangyari? Tumagal sila ng 40 years. Everybody listen to me because I think this is important in terms of analogy. 40 years. It took them 40 years to cross the Promised Land. Do you know that the time that the senior Marcos was ousted was exactly 40 years from today? We are now on the 40th year. The battle is not over. It's not just to replace the president. It is for us to pursue our promised land. Kasi may destiny ang Pilipinas. Malaki ang plano ng Diyos para sa Pilipinas. Pero hanggang takot tayong lahat, walang mangyayari sa atin. Kaya bago sila nag-cross, sabi ni Lord, Joshua 1:9, do not fear, be courageous, for I am with you. Itong mga nangyayari ngayon, si Lord na nagsasabi, I am with you. Ang tanong, are you courageous enough na ipatuloy ang laban hanggang mapunta natin ang Promised Land? But I tell you, there's going to be giants in the Promised Land. So guys, everybody right now, pero ang gusto ipapagawa sa lahat, is that okay? Pwede ba tumayo lahat ngayon? Everybody right now. Can we all stand? Yung mga nakaupo, pwede po ba tayo tumayo? Come on, everybody please stand. Just one time. And let's remind ourselves, wala lang sa mga opisyalis natin ang kinabukasan ng Pilipinas, nasa ating mga mamamayan, pero kailangan ang mamamayan matapang, masigasig, not easily swayed. Supposedly, dapat tayong lumalaban, walang learned helplessness. Are we here? So, may papagawa ako sa inyo ngayon. Is that okay? I want you right now, everybody, to make your loudest, strongest shout. Lahat ng frustration nyo, ilabas nyo na. Lahat ng galit nyo, ilabas nyo na. Pero pag sumigaw kayo, huwag kayong sumigaw na desperado. Kasi alam ko, mananalo tayo at sigurado ito. Are we here? Are you ready to make that shout right now? Are you ready to make that shout at the count of 5? Everybody count 5, 4, 3. And I want you to shout longest shouting, but also a shout of victory. Galit ka pero sigurado kang mananalo.
Can we count down? Everybody, 5, go! 5, 4, 3, 2, 1, come on, shout, come on! Shout as if your life depends on it. Shout as if your nation depends on it. Come on, everybody! Iparinig natin sa malaking yan! Iparinig mo sa malaking ang galit ng tao! Iparinig sa malaking ang frustration ng mamamayan! Iparinig natin sa malaking ang lahat natin! Tayo ang mananalo! Everybody shout! Come on! Come on! Come on, everybody! Give birth to the new Philippines today! Come on, everybody! Hindi pa po tapos ang laban. Haharapin natin ang mga ikante in the next few days. But let me just remind you one more. God said, do not be afraid, have courage. For I am with you always. God bless you.